Ang musika ay masigla, ngunit para kay Sarya, isa itong ingay na sumisira sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gilid ng plaza, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, habang pinagmamasdan ang mga taong nagsasayawan at nagtatawanan. Isang maskara ng kasiyahan ang nakapinta sa mukha ng buong bayan. Ngunit alam niya ang katotohanan. Sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo ang isang lalaki. Matipuno pa rin ang pangangatawan sa kabila ng edad. Mayabang ang tindig. At ang ngiti ay kasing lawak ng kanyang lupain. Si Don Travano, ang hari ng bayang ito. Ang demonyong nagpahirap sa kanyang pamilya. Bigla, sa gitna ng pagbati sa kanya ng mga tao, ang mga mata ni Travano ay napadpad sa direksyon ni Sarya. Huminto ang mundo. Tila ba ang ingay ng musika ay naging isang mahinang ugong na lang. Nagkatitigan sila, walang nagbago. Ganoon pa rin ang tingin nito, mapangangkin, na para bang isa siyang bagay na pagmamay-ari niya. Ngunit ngayon, wala na ang takot sa mga mata ni Sarya. Napalitan na ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan ngayon, sabi ni Sarya sa kanyang isip. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang leather na bag. Attorney Sarya Salvador. Malayo na sa payat at takot na batang babae na tumakas mula sa bayang ito, 15 taon na ang nakalipas. Bumalik siya hindi para makipagsayahan. Bumalik siya para maningil. Upang basagin ang katahimikan sa pagitan nila, bahagyang itinaas ni Travano ang kanyang kopita, isang pagkilala na may kasamang pangiinsulto. Ngumiti lang si Sarya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa liwanag ng plaza, pabalik sa dilim kung saan siya mas komportable. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, narinig niya ang isang boses. "Mukhang hindi ka taga rito, miss?" Napahinto si Sarya at nilingon ang nagsalita. Isang binatang lalaki, may dalang kamera at notebook. May ID na nakasabit sa kanyang leeg, isang mamamahayag. "Ano ang kailangan mo?" Malamig na tanong ni Sarya. "Marco po." Pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. "Community journalist. Napansin ko lang po kanina ang pagtitinginan ninyo ni Don Travano. May alam po ba kayo tungkol sa kanya? May kinakalkal kasi akong kaso ng mga magsasakang inagawan niya ng lupa." Hindi inabot ni Sarya ang kamay nito. Sa halip, tinitigan niya lang ito mula ulo hanggang paa. Mukha itong bata pa, puno ng idealismo na matagal nang namatay sa kanyang sistema. Isang panganib. "Wala kang mapapala sa akin," matigas niyang sabi, bago tinalikuran ng lalaki at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. "Pero miss," pahabol ng lalaki, "kahit anong impormasyon, malaking tulong na po para sa mga biktima." Hindi na siya lumingon. Para kay Sarya, ang tiwala ay isang luhohong hindi niya kayang bayaran. Lalo na sa bayang ito, kung saan ang bawat anino ay maaaring isang espiya at ang bawat ngiti ay maaaring isang pagkukunwari. Ang daan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang ay hindi nagbago. Madilim pa rin, bako-bako, at malayo sa ingay at liwanag ng plaza. Ito ang bahagi ng bayan na pilit itinatago ni Travano sa kanyang mga bisita. Ito ang katotohanan. Nang matanaw niya ang maliit na barong-barong na dati niyang tinirhan, isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Gawa pa rin ito sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang bintana ay sira pa rin. Walang nagbago. Sila ay naiwan sa putik habang siya ay lumipad palayo. Kumatok siya ng 3 beses, bawat katok ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bumukas ang pinto at isang babaeng may kulubot ng mukha at mapuputi ng buhok ang sumilip, ang kanyang ina. Nang makilala siya nito, hindi tuwa ang unang lumabas sa mga mata nito, kundi takot. "Sarya, anak, anong ginagawa mo rito?" Nanginginig na bulong ng kanyang ina, si Aling Feli. Pilit siyang itinataboy nito papasok, na para bang may nakamasid sa kanila
mula sa dilim. Nay! Simpleng bati ni Sarya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa loob, nakaupo sa isang lumang silyang tumba ang kanyang ama, si Mang Lito. Ang isang paa nito ay halatang pilay, isang paalala ng aksidenteng sumira sa kanilang buhay at bumaon sa kanila sa utang kay Trabano. "Bakit ka bumalik?" tanong ng kanyang ama. Ang boses ay pagod at talunan. "Hindi mo ba alam na mapapahamak ka lang dito?" Huminga ng malalim si Sarya. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng gasgas nilang lamesa. Isang bagay na hindi nababagay sa lugar na yon. "Nandito ako para bawiin ang lahat ng kinuha niya sa atin," deklara niya. "Nandito ako para singilin siya sa ginawa niya sa inyo, sa akin." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay umiling-iling si Aling Feli habang nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Anak, umalis ka na. Kalimutan mo na ang lahat. Guguluhin mo lang ang tahimik na nating buhay." "Tahimik?" Mapait na tumawa si Saria. "Ito ba ang tinatawag ninyong tahimik, Nay? Ang mabuhay sa takot araw-araw? Ang maging alipin sa utang na hindi naman natin kasalanan?" "Wala tayong laban sa kanya, Saria," sigaw ni Mang Lito na pahampas sa braso ng kanyang silya. "Mayaman siya, makapangyarihan. Sino ka ba para kalabanin siya?" Isang matinding sakit ang gumuhit sa puso ni Saria. Maging ang sarili niyang pamilya nawalan na ng pag-asa. Sila ang dahilan kung bakit siya lumaban, pero sila rin ang unang sumusuko. Lumapit siya sa kanyang ama at lumuhod sa harap nito. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natitinag. "Hindi na ako ang batang tumakbo noon, Tay. Hindi na ako ang Saria na kaya nilang tapak-tapakan. Abogado na ako." Iniwan niya ang kanyang mga magulang na umiiyak, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot sa kung ano ang mangyayari. Naglakad si Saria palabas, pabalik sa tinutuluyan niyang maliit na paupahan sa kabilang kanto. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang patigasin muli ang kanyang puso. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Dito, wala ang maskara ng malakas na abogada. Dito, siya lang at ang mga multo ng kahapon. Maya-maya, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Hindi siya nag-aabang ng bisita. Nagtaka siya, ngunit dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Wala siyang nakitang tao. Ngunit sa sahig, may isang simpleng kahon na karton na nakapatong. Dinala niya ito sa loob, puno ng pag-aalinlangan. Nang buksan niya ang kahon, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Sa loob ng kahon, nakalatag ang isang luma at naninilaw na bestidang pambata. Isang bestidang pangkasal. Ang tela ay may punit sa ilang bahagi at ang kulay ay kupas na. Ito ang bestidang dapat niyang isusuot sa araw na ipapakasal siya kay Trabano. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinampot niya ang isang maliit at nakatuping papel sa ilalim nito. Binuklat niya ito. Isang maikling mensahe lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Trabano. "May utang ka pa sa akin." Napayuko mang kamao ni Sarya. Ang kirot at takot na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aalab, purong galit. Hindi na siya ang may utang. Si Trabano, siya ang maniningil ngayon at sisiguraduhin niyang babayaran nito ang lahat. Kahit padugo ang maging kabayaran nito. Kinabukasan, ang bayan ay nagising sa isang balitang mabilis kumalat. Mas mabilis pa sa apoy, sa tuyong damuhan. Hindi ito tsismis. Ito ay opisyal, nakarehistro sa munisipyo. Sinampahan ng kaso ni Attorney Saria Salvador, si Don Trabano de Villa. Ang kaso, panloloko, pamemeke ng dokumento, at iligal na pag-angkin sa lupang sinasaka ng pamilya, Salvador, sa loob ng 3 henerasyon. Sa maliit na opisina na inupahan ni Saria,
Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ngunit hindi niya ito sinasagot. Nakatayo lamang siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng kalsada, nagbubulungan habang nakaturo sa kanyang gusali. Ang unang putok ng baril ay pinakawalan na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang ganting putok. At hindi siya nabigo. Pagsapit ng tanghali, ibang kwento na ang kumakalat sa bayan. Hindi na tungkol sa kaso, tungkol na sa kanya. Si Sarya daw ay isang walang utang na loob na anak. Tumakas para maghanap ng mayaman at ngayong nabigo ay bumalik para gipitin ang sariling pamilya. Ginagamit lang daw niya ang kanyang pinag-aralan para makakuha ng pera mula sa mabait at matulunging si Don Trabano, ang taong tumulong sa kanyang ama noong naaksidente ito. Bawat salita ay isang punyal, bawat bulong ay isang lason. Alam niya kung kanino galing ang mga ito. Mabilis kumilos si Trabano. Hindi niya dinudungisan ang sarili niyang mga kamay. Hinahayaan niyang ang dila ng mga taong bayan ang gumawa niyon para sa kanya. Napabuntong hininga si Saria at isinara ang kurtina. Sanay na siya. Ang sakit ay lumanang kaibigan. May kumatok sa kanyang pinto. Kung hindi kliyente, umalis ka na. Sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Paano kung isa akong source ng impormasyon? Napaangat ng tingin si Sarya. Ang binatang mamamahayag. Si Marco, may dala itong isang manipis na folder. Sinabi ko na sa'yo, wala kang makukuha sa akin. Malamig na tugon ni Sarya. Hindi po ako naparito para kumuha. Naparito ako para magbigay. Inilapag ni Marco ang folder sa mesa ni Sarya. Ilang buwan ko nang iniimbestigahan si Trabano. Mga testimonya ng ibang magsasaka, mga kopya ng mga lumang titulo, mga record ng biglaang pagyaman niya. Baka may makita kayong magagamit dyan. Tinitigan lang ni Sarya ang folder. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Bakit? Anong motibo ng lalaking ito? Sa mundong ginagalawan niya, walang bagay na libre. Anong kapalit? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagdududa. Napangiti si Marco, isang nangiting tapat na hindi bagay sa maduming larong ito. Ang kapalit ay ang makita siyang managot sa batas. Pareho lang po tayo ng layunin, attorney. Umiling si Sarya at itinulak pabalik ang folder. Salamat, pero kaya kong mag-isa. Hindi ako nakikipag-alyansa. Pero mas malakas tayo kung magtutulungan, giit ni Marco. At mas madali rin akong matraidor, ganti ni Sarya. Kung gusto mong tumulong, isulat mo ang istorya mo. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang sa akin. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Marco bago ito tumango at kinuha ang folder. Sige po, attorney, pero kung magbago ang isip ninyo, alam ninyo kung saan ako hahanapin. Pagkaalis ni Marco, napatingin si Sarya sa pinto. Sandali siyang nag-alinlangan. Isang bahagi niya ang nagsasabing tanggapin ang tulong. Ngunit mas malakas ang boses na nagsasabing ang pagtitiwala ang papatay sa kanya. Iyon ang leksyon na itinuro sa kanya ng kahapon. Ang araw ay lumipas na puno ng tensyon. Walang kliyenteng dumating. Tanging mga matang mapanghusga lang ang kanyang natanggap. Pagsapit ng hapon, muling bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ama, si Mang Lito. Ang mukha ay namumutla. Itay, anong ginagawa ninyo rito? Itigil mo na to, Sarya. Sabi ng kanyang ama, ang boses ay basag. Bawiin mo na ang kaso. Napatayo si Sarya. Ano pong sinasabi ninyo? Ginagawa ko to para sa inyo, para sa atin, para sa amin. Natawa ng mapait si Mang Lito. Pinuntahan ako ng mga tauhan ni Trabano kanina. Pinapaalala nila ang utang natin. Pinapaalala nila na kung may mangyaring masama sa amo nila, baka may mangyari ring masama sa atin. Hinawakan nito ang braso ni Sarya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Anak, ayoko nang matakot ulit. Ayoko nang mag-alala.
para sa nanay mo. Tama na, sumuko na tayo. Bawat salita ng kanyang ama ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga taong pinaglalaban niya, sila pa mismo ang humihila sa kanya pababa. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ako susuko, Tay, mariin niyang sabi. Kahit na ang puso niya ay nadudurog. Matigas talaga ang ulo mo. Sigaw ng kanyang ama bago ito tumalikod at padabog na umalis. Iniwan si Saria na mag-isang nakatayo sa gitna ng kanyang malamig na opisina. Napaupo siya. Ang lakas ay tila biglang naubos. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman niya ang bigat ng laban na kanyang sinuong. Nag-iisa siya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Saria, Hija, ako ito. Agad na nakilala ni Saria ang boses. Malumanay, puno ng kabaitan. Ito ang boses na umampon sa kanya noong mga panahong wala siyang malapitan. Lola Elena, bulong ni Saria. Isang bahagyang ginhawa ang naramdaman niya. Kumusta ka, anak? Nabalitaan ko ang pagsampa mo ng kaso. Matapang ka, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ngunit may kakaiba sa tono nito. May bahid ng kaba. Kailangan po itong gawin, Lola. Alam ko, Hija. Alam ko, sagot ni Lola Elena at pagkatapos ay humina ang boses nito. Makinig ka, Saria. May kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal na naming itinatago ng Lolo Mateo mo. Napakunot ang noo ni Saria. Ano po iyon? Narinig niya ang malalim na paghinga ng matanda sa kabilang linya. Hindi mo lubos na kilala ang lalaking kinakalaban mo. May mga bagay tungkol sa kanya. Tungkol sa nakaraan na kailangan mong malaman ng personal. Pwede ka bang pumunta dito bukas? Importante ito, Hija. Ang boses ni Lola Elena ay hindi lang nag-aalala. Ito ay takot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tinahak na ni Saria ang pamilyar na daan palabas sa sentro ng bayan habang papalayo siya sa mga kalyeng puno ng mapanghusgang mga mata. Papalapit naman siya sa isang lugar na tanging kapayapaan ang dala sa kanya. Ang bahay ni na Lola Elena at Lolo Mateo ay nakatago sa isang munting hardin, puno ng mga namumulaklak na orkidyas at mga halamang gamot. Ang amoy ng lupa at bulaklak ay sumalubong sa kanya, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan sa syudad na puro usok at bakal. Para itong isang mainit na yakap. Pagbukas pa lang ng tarangkahan, nandoon na si Lola Elena. Nagdidilig ng halaman na para bang alam niyang darating siya. Hija, sabi nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilapag nito ang pandilig at niyakap siya ng mahigpit. Mabutit nakarating ka. Sa yakap na yon, ang pader na itinayo ni Saria sa paligid ng kanyang puso ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Dito, sa lugar na ito, ligtas siyang maging mahina. Sa loob, naroon si Lolo Mateo, tahimik na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Nginitian lang siya nito, isang ngiting nagsasabing, nandito kami para sayo. Iyon lang, sapat na. Inihain ni Lola Elena ang mainit na sikwate at putumaya. Umupo si Saria sa harap nila at sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, naramdaman niyang kaya niyang huminga ng maluwag. Mabigat ang dinadala mo, anak, sabi ni Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nakikita ko sa iyong mga mata. Nag-aalangan man ay ikinuwento ni Saria ang lahat. Ang pagbabanta ni Travano, ang takot ng kanyang mga magulang, ang mga tsismis na kumakalat sa bayan, at ang lalaking mamamahayag na pilit nag-aalok ng tulong. Hindi lahat ng laban ay kailangang gawin ng mag-isa. Saria, mahinahong payo ni Lolo Mateo, ibinaba ang kanyang dyaryo. Minsan,
Ang lakas ay matatagpuan sa pagtitiwala sa iba. Paano ako magtitiwala, Lolo? Dito sa bayang ito, si Travano ang batas. Bawat isa ay maaaring binayaran niya. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa labas. Biglang naalala ni Saria ang unang gabi niya sa bahay na ito. 14 na taong gulang, gutom, takot, at sugatan ang mga paa dahil sa pagtakbo. Si Lola Elena ang naglinis ng kanyang mga sugat. Si Lolo Mateo ang nagbigay sa kanya ng mainit na kanin. Hindi sila nagtanong. Tinulungan lang nila siya. Iyon ang gabing natutunan niyang may kabutihan pa rin sa mundo. Mayroon kaming isang anak na lalaki. Biglang sabi ni Lola Elena at tila nagliwanag ang kanyang muka. Kasing edad mo lang siya. Manunulat din. Katulad ng lalaking nabanggit mo. Matigasan ang ulo. Laging inuuna ang kapakanan ng iba. Minsan, nag-aalala ako sa kanya. Ang trabaho niya ay delikado. Tumangulang si Saria, hindi masyadong pinansin ang sinabi ng matanda. Marami sigurong ganoong klaseng tao. Sandalit ipaghahanda kita ng tanghalian, sabi ni Lola Elena at tumayo na. Naiwan si Saria sa sala. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig nang mapadpad ang kanyang tingin sa isang lumang estante. Naroon ang mga nakahilerang picture frame, mga larawan ng nakaraan. Nilapitan niya ito. May isang litrato ng batang babae na nakapigtas ang buhok. Siya iyon, noong unang Pasko niya sa kanila. Napangiti siya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang makapal at luma ng photo album na nakapatong sa ilalim. Binuklat niya ito. Bawat pahina ay isang piraso ng buhay na hindi niya nakita. At doon, sa isang kupas na litrato, nakita niya ito. Isang masayang pamilya. Si Lola Elena at Lolo Mateo mas bata pa ng ilang taon. At sa pagitan nila, isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, nakangiti ng malapad habang hawak ang isang maliit na tropeo. Kilala niya ang nangiting iyon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang dibdib. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata, ang porma ng labi, walang duda. Ito si Marco, ang mamamahayag, ang iisang anak na lalaki na tinutukoy ni Lola Elena. Bakit hindi nila sinabi? Bakit hindi ito nabanggit ni Marco? Ang lahat ba ng ito ay isang malaking pagkakataon lamang? O isang planadong bitag? Ang pader sa kanyang puso, na bahagyang gumuho kanina, ay muling nabuo. Mas matibay, mas mataas. Kasabay ng pagtibok ng kanyang puso, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran niya at isang boses na napakapamilyar ang kanyang narinig. Masigla at puno ng pagmamahal. "Ma, Pa, nakauwi na po ako." Dahan-dahang lumingon si Saria. Hawak pa rin ang album ng mga litrato. Nakatayo sa may pintuan si Marco, may dalang isang supot ng mga prutas. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita niya si Saria. Nagkatinginan sila. Siya, hawak ang litrato ng kanyang kabataan. At si Saria, hawak ang isang sikretong biglang sumabog sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na sala ay mas mabigat pa sa bigat ng album na hawak ni Saria. Si Marco na kanina'y puno ng sigla ay natigilan sa may pinto. Ang supot ng prutas na dala ay tila nakalimutan na sa kanyang kamay. Si Lola Elena ang unang bumasag sa katahimikan. "Pasensya na mga anak," mahinang sabi nito. Lumipat ang tingin mula kay Saria papunta kay Marco. "Hindi namin sinabi sa'yo, Saria, dahil natakot kami. Natakot kami na baka kapag nalaman mong ang anak namin ay isang mamamahayag na bumubuntot din kay Travano, baka isipin mong may iba kaming motibo. Baka tanggihan mo ang tulong namin." Lumapit si Marco at maingat na inilapag ang mga prutas sa mesa. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Saria, puno ng isang emosyong hindi mabasa nito. Pag-aalala, pagkakasala. "At hindi ko rin alam," sabi ni Marco.
Ang boses ay seryoso. Hindi ko alam na ikaw pala yung Saria na palaging ikinukwento ni Mama. Ang batang babae na tinulungan nila 15 taon na ang nakalipas. Isinara ni Saria ang album. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang pagdududa. Isang malaking pagkakataon o isang perpektong pagkakatugma na mahirap paniwalaan. Kaya pala, sabi ni Saria, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kaya pala ganoon na lang ang interes mo sa kaso. Hindi, mabilis na sagot ni Marco. Ang interes ko ay nasa paghahanap ng katotohanan, Saria. Bago pa man kita makilala, iniimbestigahan ko na si Travano. Nagkataon lang talaga ang lahat. Nagkataon. Isang salitang matagal nang binura ni Saria sa kanyang bokabularyo. Sa mundo niya, lahat ay may dahilan. Lahat ay may plano. Ngunit habang tinititigan niya ang mag-inang nasa harap niya, ang tunay na pag-aalala sa mga mata ni Lola Elena, ang sinseridad sa mukha ni Marco, isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang nagsabing baka posible pa rin ang mga pagkakataon. Napabuntong hininga siya. Nasaan na ang mga dokumentong sinasabi mo? Tanong niya. Ibinaling ang tingin kay Marco. Isang pagsuko. Isang pansamantalang bandila ng kapayapaan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Kinuha niya ang folder na iniwan niya sa opisina ni Saria kahapon. Nasa sasakyan ko. Magtutulungan na ba tayo? Titingnan ko ang mga papeles mo. Pagtatama ni Saria. Hindi ibig sabihin nito ay nagtitiwala na ako sa'yo. Sa sumunod na 2 araw, ang bahay ni na Lola Elena ay naging kanilang war room. Ang sala ay napuno ng mga papeles, mapa, at mga lumang dokumento. Magkatabi silang nagtatrabaho ni Marco, ngunit may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Propesyonal ang lahat. Walang personalan. Ngunit mahirap panindigan iyon. Nalaman nilang may isang matandang katiwala na matagal nang nanilbihan kay Travano. Si Mang Cardo. Sabi-sabi, ito raw ang may hawak ng lahat ng orihinal na titulo ng lupa bago ito napasa kamay ni Travano. Ngunit nagtatago ito ngayon, takot para sa kanyang buhay. Nasa palengke siya tuwing Biyernes, nagtitinda ng gulay ang asawa niya. Sabi ni Marco, nakaturo sa isang punto sa mapa. Pero maraming mata si Travano doon. Kung ganoon, kailangan nating magpanggap. Sabi ni Saria, ang isip ay tumatakbo na. Kailangan nating magmukhang ordinaryong mga mamimili. Kinabukasan, sa gitna ng siksikan at ingay ng palengke, naglakad sila ng magkatabi. Nagsuot si Saria ng simpleng bestida at tsinelas, samantalang si Marco ay naka-plain t-shirt at maong. Para tayong mag-asawa, biro ni Marco. Sinamaan lang siya ng tingin ni Saria. Manahimik ka at mag-concentrate. Ngunit habang naglalakad sila, naramdaman ni Saria ang titig ng ilang mga lalaking nakatambay sa kanto, mga tauhan ni Travano. Agad siyang kinabahan. Biglang hinawakan ni Marco ang kamay niya. Nagulat si Saria at napatingin dito. Anong ginagawa mo? Relax, bulong ni Marco. Hindi inaalis ang pagkakahawak. Mas magmumukha tayong kahina-hinala kung mukha tayong tensyonado. Sundan mo lang ako. Ang init ng kamay ni Marco ay tila gumapang sa buong braso niya. Pamilyar ang pakiramdam. Ngunit sa halip na itulak ito palayo, hinayaan niya lang. May kakaibang kapanatagan sa pagkakahawak na yon. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nang makalapit sila sa pwesto ni Mang Cardo, biglang may humarang sa kanilang daan. Isang malaking lalaki na may peklat sa mukha. Isa sa mga pinagkakatiwalaang bodyguard ni Travano. Anong kailangan niyo dito? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Bago pa man makasagot si Saria, inakbayan siya ni Marco at ngumiti ng malapad. Pasensya na, boss. Napadaan lang. Naghahanap kasi kami ng sariwang ampalaya. Alam mo na, pampabata.
sabi ni Marco, sabay kindat sa lalaki. Napadikit ang katawan ni Saria sa katawan ni Marco. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Naramdaman niya ang init ng braso nito sa kanyang balikat. At sa isang saglit, ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kilig. Isang salitang matagal na niyang ibinaon. Nangunot ang noo ng bodyguard, ngunit nang makita ang tila ordinaryong mag-asawa sa harap niya, umalis din ito at bumalik sa pagbabantay. Huminga ng maluwag ang dalawa. Mabilis nilang nilapitan si Mang Cardo. Sa simula ay ayaw nitong magsalita, nanginginig sa takot. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Saria at ang sinseridad sa boses ni Marco, dahan-dahan itong bumigay. Nasa akin pa ang kopya ng lumang testamento ng dating may-ari ng lupa. Nanginginig na sabi ng matanda. Doon nakasaad na ipinamana ang lupa sa mga magsasakang nagsasaka nito, hindi kay Travano. Pinilit niya lang akong pekehin ang mga papeles. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Isang malaking piraso ng puzzle. Habang pauwi, hindi na binitawan ni Marco ang kamay ni Saria. At hindi na rin ito pumalag. May nabago na sa hangin sa pagitan nila. Pagdating sa isang madilim na eskinita, biglang may humarurot na motorsiklo patungo sa kanilang direksyon. Mabilis ang pangyayari. Itinulak ni Marco si Saria palayo sa daan. Niyakap siya para protektahan at sila'y bumagsak sa gilid ng kalsada. Sumalpok ang katawan ni Saria sa matigas na katawan ni Marco. Ang motorsiklo ay dumaan lang, hindi man lang huminto. Hindi yun aksidente. Iyon ay isang babala. Nang tumayo sila, nanginginig ang mga binti ni Saria. Nakita niya ang gasgas sa braso ni Marco. Nasaktan ka ba? Tanong ni Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala habang sinusuri siya nito. Ayos lang ako, sagot ni Saria. Ikaw, ang braso mo. Gasgas lang to? Sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw, nagkatitigan sila. Ang adrenaline ng sandaling panganib ay humalo sa tensyon na kanina pa namumuo sa pagitan nila. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Saria, bulong ni Marco. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha. At si Saria, sa halip na umatras, ay napapikit na lang. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, nakuha ng pansin ni Saria ang isang bagay mula sa daladalang papeles ni Marco na bahagyang nahulog mula sa folder. Isang lumang dokumento. Agad niyang iminulat ang mga mata at kinuha ito. Ito ay isang kopya ng birth certificate. Hindi niya ito napansin kanina sa dami ng papeles. Binasa niya ang pangalan, Marco Salvador, at sa ilalim ng pangalan ng ina, nakasulat, Elena Salvador. Pero ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang pangalan ng ama. Isang pangalan na nakasulat sa lumang tinta, ngunit malinaw pa rin. Travano de Villa. Binitiwan ni Saria ang papel na parabang napaso siya. Napatingin siya kay Marco na ngayon ay nakatingin din sa dokumento. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Marco, sabi ni Saria, ang boses ay nanginginig. Ano ito? Kinuha ni Marco ang papel at tinitigan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang dawning realization. Hindi ko alam, bulong niya. Ang alam ko lang, ang pangalan ng tatay ko ay Mateo Salvador. Ang lolo Mateo mo? Tumingin siya kay Saria. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. At sa sandaling iyon, ang manipis na sinulid ng tiwala na nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila ay biglang naputol. Napaatras si Saria, ang lalaking kaharap niya. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, ang lalaking muntik na niyang hagkan, anak siya ng kanyang pinakamatinding kaaway. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat, puno ng mga tanong na walang sagot at mga katotohanang masakit tanggapin. Si Marco ay nakatitig pa rin sa birth certificate.
Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkabigla at pagtanggi. Hindi, hindi ito totoo, bulong ni Marco, mas para sa kanyang sarili kaysa kay Saria. Nagkakamali lang ang dokumentong ito. Si Tatay Mateo ang ama ko. Ngunit si Saria, na sinanay ng buhay na maging mapaghinala, ay hindi na makakita ng pagkakamali. Ang nakikita niya lang ay isang perpektong bitag. Ang lahat ng nangyari, ang kanilang nagkataong pagkikita, ang pagiging anak ni Marco sa mga taong umampun sa kanya, at ngayon ito, ang lahat ay tila mga piraso ng isang masalimuot na plano. Isang plano, mahinang sabi ni Saria. Ang boses ay puno ng pait. Lahat ng ito ay plano niya, hindi ba? Pinlano ni Travano. Napaatras siya. Bawat hakbang palayo kay Marco ay isang hakbang palayo sa isang kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lang ang paglapit mo sa akin. Kaya pala alam mo ang lahat ng kahinaan ko. Isa ka sa kanila. Isa kang espiya. Saria, hindi! Sigaw ni Marco. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Ibinulsa niya ang dokumento at sinubukang lumapit, ngunit huminto rin nang makita ang tingin sa mga mata ni Saria. Ito ay tingin ng isang taong muling nasaktan, muling pinagtaksilan. "Huwag kang lalapit sa akin," banta ni Saria. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Ang babaeng muntik nang maging mahina, kanina, ay naglaho na. Ang bumalik ay ang abogadong walang kinatatakutan, ang babaeng pinalaki ng galit. Tinalikuran niya si Marco at naglakad palayo ng mabilis. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay pilit niyang pinipigilan. Hindi siya iiyak, hindi sa harap niya, hindi na muli. Dumiretso si Saria sa bahay ni na Lola Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog sa galit at pagkadismaya. Kailangan niya ng mga sagot. Naabutan niyang nag-iisa si Lola Elena sa sala, nagtatahi. Ang mapayapang eksena ay kabaligtaran ng gera sa loob ng dibdib ni Saria. "Lola," sabi ni Saria, ang boses ay nanginginig. "Kailangan ninyong sabihin sa akin ang totoo." Napaangat ng tingin ang matanda, at nang makita ang itsura ni Saria, agad nitong naramdaman na may nangyaring masama. Ibinaling nito ang tingin sa labas ng bintana na para bang hinihintay ang pagdating ni Marco. Si Travano, siya ba ang tunay na ama ni Marco? Diretsong tanong ni Saria. Ang katahimikan ni Lola Elena ay sapat ng sagot. Ibinaling ng matanda ang kanyang upuan, paharap kay Saria. Ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang mga mata niya ay napuno ng isang kalungkutang matagal na niyang itinatago. "Oo, Saria." Pag-amin nito, ang boses ay basag. Siya nga. At doon, ibinuhos ni Lola Elena ang isang kwentong itinago niya sa loob ng 30 taon. Noon, isa siyang simpleng dalaga at si Travano ay isang ambisyosong binata pa lamang. Minahal niya ito ng buong puso. Ipinagkatiwala niya ang lahat. Ngunit nang malaman ni Travano na nagdadalang tao siya, bigla na lang itong naglaho. Itinapon siya na parang basura para pakasalan ang anak ng isang mayamang hasyendero. Ang kasal na naging simula ng imperyo ni Travano. Si Lolo Mateo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nanatili sa kanyang tabi. Siya ang nagbigay ng pangalan kay Marco. Siya ang tumayong ama. Pinalaki nila si Marco na walang kaalam-alam sa katotohanan para protektahan ito mula sa isang masakit na nakaraan. Kaya ka namin tinulungan noon. Saria, humihikbing sabi ni Lola Elena. Dahil nakita ko sa iyo ang sarili ko, isang babaeng biktima ng kasakiman ni Travano. Gusto kitang iligtas sa impyernong pinagdaanan ko. Naramdaman ni Saria ang pagguho ng kanyang galit at ito'y napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa. Awa para sa babaeng nasa harap niya at isang panibagong suklam para kay Travano. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nag-alis ng katotohanang si Marco ay anak pa rin ng kanyang kaaway.
Ang dugo ni Travano ay nananalaytay sa mga ugat ng lalaking unti-unti na niyang minamahal. Alam ba ni Marco ito? Tanong ni Saria. Umiling si Lola Elena. Hindi. At natatakot ako, Saria. Natatakot ako sa kung anong gagawin ni Travano kapag nalaman niyang buhay ang anak namin. Kapag nalaman niyang si Marco ang mamamahayag na sumisira sa kanya. Kasabay ng sinabi ni Lola Elena, dumating si Marco, hingal na hingal. Ang mukha niya ay puno ng sakit at pagkalito. Ma, totoo ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang ina. Ang lalaking yon, ang demonyong yon, siya ba? Hindi na niya natapos ang tanong. Niyakap siya ni Lola Elena at sila'y mag-inang umiyak. Napatingin si Saria sa eksenang yon. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang tanging pamilyang nagmahal sa kanya ng walang kapalit ay konektado pala sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso ay simbolo ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Tinalikuran niya sila. Kailangan kong umali, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Hindi ko na kayo pwedeng idamay dito. Lalabanan ko ito ng mag-isa. Saria, mag-usap tayo, sigaw ni Marco. Ngunit hindi na siya lumingon. Lumabas siya ng bahay at sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang paghiwalay ng kanyang puso. Ang pagtitiwala ay patay na. Ang pag-asa ay nawala. Pagdating niya sa kanyang opisina, may naghihintay na sa kanya. Isang opisyal mula sa korte. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Binuksan niya ito. Isang formal na dokumento. Demanda. Libel. Paninirang puri. At sa ilalim, malinaw na nakasulat ang pangalan ng nagsampa ng kaso. Hindi si Travano, Marco Salvador. Kasabay nito, nag-ring ang kanyang cellphone. Si Travano. Hello, attorney? Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Narinig ko ang balita. Mukhang nag-aaway na yata ang mag-ama. Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko lang ang nanay niya dito sa bahay para mag-reunion. Nanigas si Saria. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Anong ginawa mo sa kanya? Wala pa naman. Tumawa si Travano. Pero nasa iyo na ang desisyon, Saria. Bawiin mo ang kaso mo at baka ibalik ko siya ng buo sa anak niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino na ang may hawak ng kapangyarihan? Lahat ay nawala. Ang kanyang kaso, ang kanyang testigo, ang pamilyang kanyang tinuring na sarili. At ngayon, ang buhay ng kanyang anyan ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Napaluhod si Saria sa sahig ng kanyang madilim na opisina. Sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Siya ay nag-iisa, talunan, at walang kalaban-laban. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Saria. Ang balita tungkol sa pagsasampa ng kasong libel ni Marco laban sa kanya ay kumalat sa buong bayan. Ito ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Sa mata ng publiko, siya na ang kontrabida. Isang desperadong babae na handang manira ng kapwa para lang sa pera. Ang kwentong inimbento ni Travano ay naging ebanghelyo. Ang katotohanan ay naging isang kasinungalingan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katahimikan. Ang katahimikan mula sa pamilya Salvador. Ang katahimikan mula kay Marco. Alam niya kung bakit. Hawak ni Travano si Lola Elena. Hawak niya sa leeg ang pamilyang pinakamamahal ni Saria. At si Marco, para iligtas ang kanyang ina, ay napilitang sundin ang utos ng demonyo. Isang hapon, habang nag-iimpake na si Saria ng kanyang mga gamit sa opisina, isang malaking media event ang nagaganap sa plaza. Ipinapalabas ito sa lokal na channel. At doon, sa entablado, nakita niya ang isang imaheng habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Nakatayo si Travano sa gitna, nakangiti,
Tila isang mapagbigay na patron, at sa tabi niya, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay isang maskara. Isang malaking karangalan na sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, ay makasama ko ang aking nawawalang anak, deklara ni Travano sa mikropono habang inaakbayan si Marco. Isang hindi pagkakaunawaan ng lahat, isang batang naghahanap ng kanyang pagkatao, at ngayong siya'y nagbalik, bubuuin naming muli ang aming pamilya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mikropono kay Marco. Napanood ni Saria kasama ng buong bayan habang ang lalaking minsan ay naging kakampi niya ay dahan-dahang nagsalita. May mga pagkakamali po sa nakaraan, sabi ni Marco. Ang boses ay mekanikal. Bawat salita ay tila isinaksak sa kanyang lalamunan. Nagkamali ako sa paghusga sa aking ama. At nagkamali rin ako sa pagtitiwala sa isang babaeng puno ng galit at kasinungalingan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Saria, ngunit hindi na kailangan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kasong isinampa ni Attorney Salvador ay walang basihan. Patuloy ni Marco. At ang kaso ko laban sa kanya ay isang paraan para itama ang isang pagkakamali. Hinihiling ko sa lahat na ibigay sa aming pamilya ang privacy na kailangan namin para magsimulang muli. Pagkatapos noon, pinatay na ni Saria ang telebisyon. Hindi na niya kaya. Ang bawat salita ay isang latigo. Ang bawat pangungusap ay isang suntok. Alam niyang napipilitan lang si Marco. Alam niyang ginagawa nito iyon para kay Lola Elena. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nakabawas sa sakit. Sa halip, pinaramdam nito sa kanya ang matinding pagkakasala. Dahil sa kanya, dahil sa pagbabalik niya, ang pamilyang kumupkop sa kanya ay nasira. Kinabukasan, sa araw ng unang hearing para sa kasong isinampa niya laban kay Travano, dumating si Saria sa korte na mag-isa. Sinalubong siya ng mga mapanuyang tingin at bulungan. Iyan yung abogadong mukhang pera. Kawawa naman si Sir Marco, nagamit lang. Ang kapal ng mukha. Pagkatapos ng lahat, nandito pa rin siya. Sa loob ng korte nandoon si Travano, kasama ang kanyang mga mamahaling abogado. At sa kabilang panig, nandoon si Marco, nakaupo sa likuran, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tulad ng inaasahan, naging isang sirko ang hearing. Ang testimonya ni Mang Cardo ay biglang nagbago. Itinanggi nitong may ibinigay siyang dokumento kay Saria. Ang mga ebidensyang pinaghirapan nilang kunin ni Marco ay idineklara bilang peke. At ang huling dago, iprinisenta ng kampo ni Travano ang isang affidavit. Isang sinumpaang salaysay mula sa sarili niyang mga magulang, sina Mang Lito at Aling Feli, na nagsasabing walang katotohanan ang lahat ng paratang ni Saria. Nagsasabing si Travano ay isang matulunging kaibigan ng kanilang pamilya. Nang makita ni Saria ang pirma ng kanyang ama at ina sa papel na yon, gumuho ang lahat. Motion to dismiss the case, Your Honor, sabi ng abogado ni Travano, for lack of evidence and merit. Granted, sabi ng hukom. Wala pang isang oras tapos ang laban. Ang kasong pinagbuwisan niya ng lahat ay ibinasura na lang na parang isang piraso ng papel. Habang papalabas siya ng korte, sinalubong siya ng mga reporter. Ngunit wala na siyang lakas para magsalita. Naglakad lang siya na parang isang kaluluwang nawawala habang ang mga kamera ay kumikislap at ang mga tanong ay umuulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang braso. Saria, si Marco. Huwag! Pakiusap niya. Ang boses ay mahina. Huwag ngayon. Kailangan mong malaman, bulong ni Marco. Ang muka ay puno ng sakit. Pinalaya na niya si Mama. Ligtas na siya. Pero may kapalit. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Marco. Alam na ni Saria. Ang kapalit ay ang kanilang katahimikan, ang kanilang pagtalikod sa katotohanan. Saria, patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Saria. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang galit.
Ang nakita niya lang ay isang malalim, nakakapagod na kalungkutan. "Wala kang kasalanan, Marco," sabi niya. "Lahat tayo ay biktima niya." Binitawan niya ang pagkakahawak nito at nagpatuloy sa paglalakad. Umuulan ng gabing iyon. Nakaupo si Saria sa sahig ng kanyang opisina, sa gitna ng mga kahon na naglalaman ng kanyang mga gamit. Ang demanda laban sa kanya ay nakapatong sa mesa. Ang kaso niya ay tapos na. Ang kanyang reputasyon ay wasak. Ang kanyang pamilya, ang tunay at ang itinuring niyang pamilya ay iniwan siya. Si Travano ang nanalo. Lahat ay nawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang numero lang siyang naisip tawagan. Ang numero ng kanyang mentor sa syudad. "Sir," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Ako po ito, si Saria. Saria, nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Saria, pinipigilan ng hikbi. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang huling hibla ng determinasyon. "Tatanggapin ko na po ang offer ninyo. Aalis na po ako. Babalik na ako ng Maynila." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa lansangan na basa ng ulan. Tapos na. Babalik siya sa dati niyang buhay. Tatalikuran niya ang bayang ito at ang lahat ng sakit na dala nito. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay siyang nakita sa ilalim ng kanyang mesa. Ang folder na ibinigay sa kanya ni Marco noong unang araw. Nahulog ito at hindi niya napansin. Kinuha niya ito para itapon na sana nang may isang bagay na nahulog mula sa loob. Hindi ito isang legal na dokumento. Ito ay isang maliit, luma, at nakatuping papel. Isang pahina na tila pinunit mula sa isang talaarawan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Lola Elena. Binuklat niya ito. Hunyo 12, 1990. Sinabi niya sa akin ngayon na kailangan kong ipalaglag ang bata. Isang malaking pagkakamali daw ang lahat ng ito. Isang hadlang sa kanyang mga pangarap. Mayaman na ang mapapangasawa niya. Hindi niya kailangan ng isang iskandalo. Pero ang hindi niya alam, may isa pa siyang sikreto na ako lang ang nakakaalam. Ang sikreto tungkol sa nangyari sa hasyenda ng mga De La Cruz. Ang sikreto sa likod ng apoy na tumupok sa lahat, maliban sa akin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Saria. Ang hasyenda ng mga De La Cruz, iyon ang pamilya ng asawa ni Travano. Ang pamilyang namatay lahat sa isang aksidenteng sunog na siyang nag-iwan kay Travano bilang nag-iisang tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ito ang nawawalang piraso. Isang susi, isang armas. Ang bawat araw para kay Marco ay isang paglalakad sa impyerno. Bawat ngiti na kailangan niyang ibigay kapag kasama si Travano, bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig, ay parang isang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ang bahay ni Travano ay isang malaking palasyo, ngunit para kay Marco, isa itong malamig na kulungan. Ang lalaking tinatawag niyang ama sa harap ng publiko ay isang halimaw sa pribadong buhay, mayabang, malupit, at walang ibang iniisip kundi ang sarili. Ngayong nandito ka na, anak, kailangan mong matutunan kung paano patakbuhin ang imperyong ito. Sabi sa kanya ni Travano isang gabi habang nagiinuman sila ng mamahaling alak. Ang kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tandaan mo yan. Tumango lang si Marco, hawak ng mahigpit ang kanyang kopita para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kapangyarihan. Para kay Travano, iyon ang sukatan ng isang tao. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang itsura ni Saria sa korte. Ang walang buhay niyang mga mata. Ang pagtanggap niya sa pagkatalo. Ang imaheng iyon ay minghantui si Marco sa kanyang pagtulog. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita ang kanyang tunay na pamilya. Patakas siyang umalis sa mansyon at dumiretso sa bahay nila. Naabutan niyang nag-iisa ang kanyang ina, si Lola Elena, na nakatulala habang nakatingin sa labas ng bintana. "Ma,"
Tawag ni Marco. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lahat ng takot at sakit na pinagdaanan nito. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na, sabi ni Lola Elena. Dahil sa akin, napilitan kang gawin ito. Hindi, ma. Ginawa ko ito para sa inyo, para protektahan kayo. Sagot ni Marco. Hinahaplos ang buhok ng ina. Pero hindi ko na kaya. Bawat araw, parang namamatay ako ng dahan-dahan. Tinitigan siya ni Lola Elena. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Kung ganoon, kailangan na nating tapusin ito. Pero paano, ma? Natalo na si Sarya. Wala na tayong ebidensya. Hawak niya tayo sa leeg. Pumasok ang matanda sa kanyang silid. Pagbalik nito, may dala itong isang luma at makapal na kwaderno. Ang balat nito ay kupas na at ang mga pahina ay naninilaw na. Hindi lahat ng ebidensya ay nasa korte, anak, sabi ni Lola Elena. Habang iniaabot ang kwaderno kay Marco, may mga laban na kailangang ipanalo gamit ang katotohanan ng nakaraan. Binuksan ni Marco ang kwaderno. Ito ay isang talaarawan. Ang talaarawan ng kanyang ina. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap na isinulat sa loob ng maraming taon. Binasa niya ang tungkol sa pag-ibig at panloloko ni Travano. Binasa niya ang tungkol sa sakit ng pagiging isang ina na mag-isa. Binasa niya ang tungkol sa kabutihan ni Lolo Mateo. At pagkatapos, binasa niya ang isang entry na magpapabago sa lahat. Ang entry tungkol sa sunog sa hasyenda ng mga De la Cruz. Si Elena, noong mga panahong iyon, ay isa sa mga katulong sa hasyenda. Isang lihim na saksi. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano sinadyang ikulong ni Travano ang kanyang biyenan sa loob ng nasusunog na silid. Nakita niya kung paano nito itinulak ang asawa nito sa hagdanan bago pa man lamunin ng apoy ang buong bahay. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang karumaldumal na pagpatay. Isang plano para makuha ang lahat ng yaman ng pamilya. Isinara ni Marco ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang lalaking nagpapakilalang ama niya ay hindi lang isang manloloko at magnanakaw. Isa siyang mamamatay tao. Bakit hindi ninyo ito sinabi noon, ma? Takot, anak. Sobrang takot. Pinagbantaan niya ako. Sinabi niyang kung magsusumbong ako, idadamay ka niya. Kaya nanahimik ako. Itinago ko ang lahat. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Hinawakan ni Lola Elena ang mukha ni Marco. Ang katotohanan ito ang magpapalaya sa ating lahat. Ibigay mo yan kay Sarya. Siya lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Siya lang ang makakatapos ng laban na ito. Alam ni Marco ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, tumakas siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang armas, ang katotohanan. Gabi na nang marating niya ang opisina ni Sarya. Madilim na ang paligid. Ang ilaw lang mula sa loob ng opisina ang nagbibigay liwanag. Nakita niya ang anino ni Sarya sa loob. Nag-iimpake. Aalis na siya. Kailangan niyang magmadali. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, nakita niya ang pagod at walang emosyong mukha ni Sarya. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Walang sinabi si Marco. Dahan-dahan niyang inilabas ang talaarawan ni Lola Elena at iniabot ito sa kanya. Ano to? Ang katotohanan, sagot ni Marco. Lahat ng kailangan mo para talunin siya, nasa loob niyan. Basahin mo. Tinitigan ni Sarya ang talaarawan. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sarya! Nakikiusap ako. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Alam kong nasaktan kita. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero gawin mo ito hindi para sa akin. Gawin mo ito para sa lahat ng naging biktima niya. Para sa nanay ko.
para sa mga magulang mo, para sa hustisya. Maniniwala ulit ako sa'yo para ano? Mapait na tanong ni Sarya. Para saktan ulit? Umiling si Marco. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na. Tapos na akong maging duwag. Handa na akong lumaban, Sarya. Pero hindi ko ito kayang mag-isa. Kailangan kita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sarya. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Sa huling pagkakataon. Hawak ni Sarya ang talaarawan. Ang bigat nito ay hindi lang bigat ng papel. Ito ang bigat ng mga dekada ng sakit, takot, at pananahimik. Tinitigan niya si Marco. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya lang ay desperasyon at isang bagong tuklas na katatagan. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw na huwag maniwala. Isang bahagi na nasaktan at natuto ng huwag magtiwala. Ngunit may isang bahagi rin, isang maliit, halos patay ng bahagi, na gustong maniwala. Ang bahaging nakakita ng kabutihan kay Marco. Ang bahaging naramdaman ang init ng kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Pumasok ka, sabi niya. Binuksan ng mas malaki ang pinto. Sa loob ng magdamag, ang maliit na opisina ni Sarya ay naging kanlungan ng katotohanan. Binasa nilang dalawa ang bawat pahina ng talaarawan ni Lola Elena. Bawat salita ay isang dagok, bawat sikretong nabubunyag ay isang bagong patalim na tumatarak sa imahe ni Travano. Si Sarya bilang isang abogado ay nakakita ng higit pa sa isang kwento. Nakakita siya ng pattern, ng motibo, at ng mga potensyal na ebidensya. Ang sunog sa hasyenda ng mga De La Cruz ay hindi na isang aksidente. Isa na itong kaso ng arson at multiple murder. Kaya pala, bulong ni Sarya. Kaya pala ganoon na lang ang takot niya na may makalkal sa nakaraan. Ang kaso ng lupa ng pamilya ko, maliit na bagay lang pala iyon kumpara dito. Kailangan nating dalhin ito sa pulis, sabi ni Marco. Umiling si Sarya. Hindi ganoon kadali. Bayad ni Travano ang halos lahat ng opisyal dito. Itatago lang nila ang talaarawang ito. O mas masama, wawalain nila ito at tayo ang babalikan. Kung ganoon, paano? Tanong ni Marco. Ang pag-asa sa kanyang muka ay bahagyang kumukupas. Tumingin si Sarya sa bintana. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Pinag-uugnay ang bawat piraso ng impormasyon. Ang takot na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay napalitan ng isang pamilyar na apoy. Ang apoy ng isang mandirigma. Hindi natin siya lalabanan sa loob ng sistema niya, sabi ni Sarya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Gagamitin natin ang sarili niyang armas laban sa kanya, ang opinyon ng publiko. Gagamitin natin ang talaarawan hindi bilang ebidensya sa korte, kundi bilang isang kwento. Ang kwento mo bilang isang mamamahayag, patuloy niya habang nakatingin kay Marco, at ang kwento ko bilang isang abogado. Sa sumunod na mga oras, binuo nila ang kanilang huling estratehiya. Isang plano na may dalawang bahagi, perpektong magkakaugnay. Unang bahagi, si Marco, gamit ang kanyang mga koneksyon sa national media, palihim siyang maglalabas ng mga piraso ng kwento. Hindi direkta, ngunit sapat para magtanim ng duda sa isipan ng mga tao. Maghahanap din siya ng iba pang mga biktima na nabanggit sa talaarawan, mga dating katulong, mga dating kaibigan, at kukunan sila ng testimonya. Kahit pa naka-anonymous. Ikalawang bahagi, si Sarya. Muli siya nang magsasampa ng kaso, ngunit hindi na tungkol sa lupa. Magsasampa siya ng motion for reconsideration sa kasong libel na isinampa sa kanya ni Marco. Gagamitin niyang basihan ang newly discovered evidence. Ito ay isang legal na paraan para maipasok ang talaarawan sa record ng korte.
At para muling buksan ang sugat na akala ni Trabano, ay naghihilom na. Ang hearing para sa motion na yon ang magiging kanilang entablado. Pero delikado ito, sabi ni Marco. Kapag nalaman ni Trabano ang ginagawa natin, hindi siya mag-aatubili. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos ng mabilis, sagot ni Sarya. Kailangan nating gawin ito bago pa man siya makaganti. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman nilang may pag-asa. Nagkakaisa sila, isang layunin. Habang papalapit na ang umaga, sa gitna ng mga nakakalat na papel at tasa ng malamig na kape, sandali silang natahimik. Sarya, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Tungkol sa nangyari. Sa nararamdaman ko, gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng yon. Tumingin si Sarya sa kanya. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho na. Alam ko, mahinang sagot niya. Pero kailangan muna nating tapusin ito. Pagkatapos nito, pwede na nating pag-usapan ang tayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Iyon lang ang kailangan niya. Nagsimula na silang kumilos. Si Marco ay palihim na umalis para makipag-ugnayan sa kanyang mga kontak sa Maynila. Si Sarya naman ay naghanda ng kanyang mosyon. Bawat salitang tinitipan niya ay puno ng determinasyon. Isang gabi, 2 araw bago ang nakatakdang hearing, habang nag-iisa si Sarya sa kanyang opisina at tinatapos ang mga huling detalye, may narinig siyang kaluskos sa labas. Agad siyang kinabahan. Mabilis niyang kinuha ang orihinal na talaarawan at ang lahat ng importanteng dokumento at inilagay ito sa kanyang safe. Ang mga nasa mesa ay mga kopya na lamang. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng nababasag na salamin. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kanyang mesa. Nakita niya ang 2 anino ng lalaki na pumasok sa kanyang opisina. Hindi sila magnanakaw. Alam niya kung ano ang hanap ng mga ito. Pinanood niya habang sinisira ng mga ito ang lahat. Itinapon ang mga libro, binasag ang computer at ikinalat ang mga papeles. Pagkatapos, naamoy niya ito, gasolina. Sinindihan nila ang isang posporo at ibinato sa mga papel. Mabilis na kumalat ang apoy. Habang ang mga lalaki ay tumatakas, naiwan si Sarya sa ilalim ng mesa, napapaligiran ng apoy at usok. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay nakakasakal. Sinubukan niyang gumapang palabas, ngunit ang apoy ay humaharang na sa pintuan. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaglabanan, dito lang ba siya magtatapos? Napapikit siya. Ang muka ay basa ng pawis at luha. Ngunit bigla, narinig niya ang malakas na pagbasag ng bintana. At isang sigaw. Sarya, si Marco. Ang makapal na itim na usok ang unang sumalubong kay Marco. Kasunod nito ang nagngangalit na apoy na mabilis na nilalamon ang bawat sulok ng opisina ni Sarya. Nalaman niya ang tungkol sa sunog mula sa isang text message ng isang kapitbahay. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Sarya! Sigaw niyang muli. Tinatakpan ng kanyang ilong at bibig ng panyo. Sa gitna ng nagliliyab na silid, nakita niya ito. Nakahandusay sa sahig, malapit sa ilalim ng mesa, halos walang malay. Hindi siya nagdalawang isip. Sumuong siya sa apoy, hindi alintana ang init na dumadampi sa kanyang balat. Binuhat niya si Sarya na mas magaan kaysa sa kanyang inaakala at maingat, ngunit mabilis na dinala palabas. Pagkalabas nila, kasabay ng pagdating ng mga bumbero at pulis, huminga sila pareho ng sariwang hangin. Umubo si Sarya, ngunit ligtas na siya. Akala ko, sabi ni Sarya sa pagitan ng kanyang pag-ubo, nakatingin kay Marco na puno ng pasasalamat. Hindi kita iiwan, sagot ni Marco. Hinahawakan ng pisngi nito. Hindi na muli. Kinabukasan sa araw ng hearing, ang balita tungkol sa sunog ay laman na ng lahat ng pahayagan. Ang pangalan ni Trabano, bagamat hindi direktang nabanggit, ay nasa isip ng lahat.
Dumating si Saria sa korte na may mga benda sa kamay at braso, mga marka ng kanyang pakikipaglaban. Sa kanyang tabi ay si Marco, hindi na umaalis. Sa likuran nila ay sina Lola Elena at Lolo Mateo, naroon para magbigay ng suporta. Sa kabilang panig, si Travano ay nakangisi, kampante. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ang ebidensya ni Saria ay abona. Your Honor, nagsimulang magsalita si Saria. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nagsampa po ako ng motion for reconsideration dahil meron po akong bagong ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay na ang kasong libel na isinampal laban sa akin ay bahagi ng isang mas malaking panloloko at pananahimik. Objection, Your Honor, sabi ng abogado ni Travano. Ang sinasabi niyang ebidensya ay nasunog na kagabi. Ito ay panloloko lamang para maantala ang kaso. Ngumiti si Saria, isang ngiting puno ng kahulugan. Nagkakamali po kayo. Dahil ang ebidensya ko ay hindi isang piraso ng papel na kayang sunugin. Itinaas niya ang isang USB flash drive. Ang ebidensya ko ay ang testimonya ng mga biktima, mga boses na sinubukan ninyong patahimikin sa loob ng maraming taon. Sa hudyat ni Saria, isang malaking screen ang ibinaba sa loob ng korte. Isinaksak niya ang USB at doon, lumabas ang mukha ni Marco. Nagsasagawa ng isang interview. Ang unang lumabas ay isang matandang babae. Ang mukha ay nakatago sa dilim. Katulong ako noon sa hacienda, sabi nito. Narinig ko ang pagmamakaawa ni Señora de la Cruz bago ang sunog. Narinig ko ang boses ni Travano. Sunod-sunod na lumabas ang mga testimonya. Isang dating hardinero, isang dating driver. Lahat sila ay nagkukwento ng mga piraso ng katotohanang itinago nila dahil sa takot. At pagkatapos, ang pinakamalakas na ebidensya. Isang video ni Mang Cardo ang katiwalang tumalikod sa kanila. Sa pagkakataong ito, umiiyak siya. Pinagbantaan nila ang pamilya ko, sabi nito. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Totoo ang lahat. Si Travano ang nag-utos sa akin na pekehin ang mga papeles ng lupa ng mga Salvador. At alam kong may kinalaman din siya sa pagkamatay ng dati kong amo. Ang buong korte ay natahimik. Maging ang hukom ay hindi makapagsalita. Si Travano, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng kaba. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ito ay paninira lamang. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Kung ganoon, sabi ni Saria, lumalapit sa witness stand kung saan nakaupo si Lola Elena. Makinig tayo sa isang taong hindi kayang magsinungaling. Lola Elena, tanong ni Saria. Ang boses ay malinaw at malakas. Maari mo bang basahin sa korteng ito ang isang bahagi ng iyong talaarawan? Ang entry para sa petsang Hunyo 12, 1990. Kinuha ni Lola Elena ang orihinal na talaarawan, ang tunay na ebidensya na itinago ni Saria sa kanyang safe. Nanginginig ang kamay, binuklat niya ito sa tamang pahina. Sinabi niya sa akin ngayon na kailangan kong ipalaglag ang bata. Nagsimulang magbasa si Lola Elena. Ang kanyang boses ay nagiging matatag sa bawat salita. Ang sikreto tungkol sa nangyari sa hacienda ng mga De la Cruz. Ang sikreto sa likod ng apoy na tumupok sa lahat, maliban sa akin. Nakita ko, Your Honor. Nakita ko kung paano niya itinulak ang sarili niyang asawa. Tigilan mo yan. Hindi na napigilan ni Travano ang kanyang sarili. Tumayo siya, ang mukha ay puno ng galit at itinuro si Lola Elena. Sinungaling kang matanda ka. Wala kang nakita. Isa ka lang hamak na katulong na may pagnanasa sa akin. Sigaw niya at sa sobrang galit na dulas ang kanyang dila. Dapat noon pa lang isinama na kita sa apoy na yon. Dapat dinamay na kita sa pamilya ng asawa kong walang silbi. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa buong korte. Lahat ng mata ay nakatuon kay Travano. Huli na nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Isang extrajudicial confession.
Isang pag-amin sa harap ng hukom at ng buong mundo. Dahan-dahang ngumiti si Sarya. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Bago pa man makakilos si Travano, ang mga pulis sa loob ng korte ay lumapit na para arestuhin siya. Nagwala siya, nagsisigaw, nagbabanta. Ngunit wala nang nakikinig. Habang dinadala siya papalabas, napatingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi kita anak, sigaw niya. Wala akong anak na duwag at traidor. Tinitigan lang siya ni Marco, hindi ng galit, kundi ng awa. Mabuti na rin po iyon, mahinang sagot niya. Dahil hinding-hindi ko rin po kayo kikilalaning ama. Nang mailabas na si Travano, ang korte ay napuno ng bulungan. Pagkatapos ay nang palakpakan. Niyakap ni Saria si Lola Elena. Niyakap niya si Marco. Sa wakas, ang araw ng paghuhukom ay dumating na. At ang hustisya, kahit gaano katagal, ay nananaig pa rin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bayan na dating nababalot ng takot kay Travano ay unti-unti nang humihinga ng maluwag. Nahatulan si Travano ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga krimen ng pagpatay, arson at panloloko. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan at kasakiman ay bumagsak. Si Sarya gamit ang perang nakuha mula sa danyos perwisyos at ang mga na-liquidate na ari-arian ni Travano ay tinupad ang kanyang pangako. Itinatag niya ang Salvador Justice Foundation, isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga mahihirap na biktima ng inhustisya, lalo na sa mga kaso ng agawan ng lupa. Ang maliit niyang opisina na nasunog ay isa na ngayong mas malaki at mas abalang lugar. Puno ng mga batang abogadong may parehong pangarap at determinasyon na tulad niya. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang bagong opisina, pumasok ang kanyang mga magulang, sina Mang Lito at Aling Feli. Hindi na sila nakatira sa dati nilang barong-barong. Ibinili sila ni Saria ng isang maliit, ngunit maayos na bahay na may taniman ng gulay sa likod bahay. Anak, sabi ni Mang Lito, may dalang isang basket ng mga bagong pitas na kamatis. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan na ng pagmamalaki. Para sa'yo, mula sa aming hardin. Patawarin mo kami, Saria, sabi ni Aling Feli. Hinahawakan ang kamay ng anak. Patawarin mo kami kung pinanghinaan kami ng loob. Ngumiti si Saria, isang ngiting totoo at walang bigat. Naiintindihan ko po. Nay, tay, ang importante, magkakasama na tayo ngayon. Niyakap niya ang kanyang mga magulang. Ang sugat ng nakaraan sa pagitan nila ay sa wakas naghilom na. Samamantala, si Marco naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang isang community journalist. Ngunit ngayon, mas malaya na niyang naisusulat ang katotohanan. Naging kilala siya sa kanyang mga matatapang na expose, hindi lang sa kanilang bayan, kundi sa buong bansa. Inilathala rin niya ang kwento ng kanyang ina, isang aklat na pinamagatang Ang Tala-arawan ni Elena na naging bestseller. Ang kwento ay hindi lang tungkol sa mga krimen ni Travano, kundi tungkol din sa katatagan, pag-ibig at pagpapatawad. Si Lola Elena, mula sa pagiging isang lihim na biktima, ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Isang gabi, sa launching ng foundation ni Sarya, naroon ang lahat. Ang kanyang mga magulang, ang pamilya Salvador, at ang mga taong bayan na dati humuhusga sa kanya, ngunit ngayoy nagpapasalamat. Tumayo si Sarya sa entablado para magbigay ng talumpati. Ang hustisya, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco na nasa audience, ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito rin ay tungkol sa paghilom ng mga sugat, tungkol sa pagbuo muli ng mga nasirang tiwala, at tungkol sa paghahanap ng lakas para magmahal at magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Pagkatapos ng event, pinuntahan siya ni Marco.
Magaling ang sinabi mo, attorney, sabi nito, nakangiti. Salamat, Mr. Journalist. Ganti ni Saria. Naglakad sila palabas sa ilalim ng kalmadong langit na puno ng bituin. Alam mo, sabi ni Marco, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng pagiging anak niya, may isang bagay akong ipinagpapasalamat. Ano yon? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kita makikilala. Napahinto sila sa paglalakad at nagkatinginan. Ang lahat ng pader, lahat ng pagdududa, ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay ang 2 taong pinagbuklod ng isang masakit na nakaraan, ngunit handa nang harapin ang isang magandang kinabukasan. Marco, sabi ni Saria, tungkol sa tayo. Hindi na niya kailangang tapusin ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hinigpitan ni Saria ang pagkakahawak. Handa na akong magsimula, Saria. Kung handa ka na rin, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tumango si Saria. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Handa na ako. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, walang nang pumigil sa kanila. Ang kanilang mga labi ay naglapat. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangunawa, pagtanggap, at isang pangako ng isang bagong simula. Mula sa isang batang babaeng tumakas para sa kanyang mga pangarap, si Saria ay naging isang babaeng lumaban para sa hustisya. At ngayon, sa piling ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, handa na siyang lumaban para sa kanyang sariling kaligayahan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa pag-ibig.